Sa buhay ko, pawang kalungkutan, walang pagbabago, kapaguran ang laging nadarama ko. Kabiguan ang naging dahilan. Amen. Naghahanap na liwanag. Layaw ng laman ang siyang pansamantalang kasagutan sa aking hanap. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ako, hindi alam kung saan ang tungo. Naglalaro sa hangin ang buhay ko, di malaman kung saan tungo. Sumasabay sa agos ng mundo ito, ako'y gulong-gulo. Di ko na malaman kung ano ang gagawin sa buhay ko. Pawang kalungkutan, walang pagbabago, kapaguran ang laging nadarama ko. Kabiguan ang naging dahilan, naghahanap ng liwanag. Layaw ng laman ang siyang pansamantalang kasagutan sa aking hanap. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Hindi ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ako, di alam kung saan ang tungo. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Hindi ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ako, di alam kung saan ang tungo. Hindi alam kung saan ang tungo. Hindi alam kung saan ang tungo. Praise God. Amen, brother. Praise God. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Oh. Without God, saan kayo pupulutin? Oh. Without God, apart from God, we are nothing. Amen. Okay? We are nothing.
Salamat sa napakagandang awitin, Brad. Saan kaya tayo, no? Kung wala ang Diyos? Para kang pusa, pagala-gala. Di ba, ang pusa na walang pagala-gala lang. Kaya nga nagmumura yung tao, pusang gala daw eh. No? In Isaiah chapter 53, verse 7, itong itsura, Brad, ng tao pag wala si Jesus Christ. Isaiah chapter 53, verse 7, sa 8, Brad. Balik ka sa 6. Yan. Ito ang itsura, mga kapatid, pang ang tao ay walang Diyos. Okay? Itong itsura. All we like sheep, tupa, have gone astray. Yan ang itsura ng tao. Wala pa si Jesus Christ. Gone astray. Prone sa atake. Di ba? Ngayon, may nangunguha ng bata sa Pilipinas eh. Oo. Bakit? Pag pag-alagala talagang bata ay talagang sisibain lang ng tao yan. We have torn everyone to his own way. Tayo, may sarili tayong kaparaanan. Even if we are talking about going to heaven, ang tao may sarili talaga siyang kaparaanan. Meron. Oh, para makarating daw sila langit, good works. Meron. Alam niyo, pag pinag-aralan natin sa soteriology, ang tao mayroon siyang likas dahil sa espiritu natin, God's consciousness yan eh. Kaya may likas yan na nagsasabi sa kanya, kabay ka kasi Diyos. Di ba? Ganon. Hindi niya alam na si Jesus Christ ang dahilan. Kaya nga sabi dyan, katulad tayo ng isang tupa, gone astray, pagala-gala, wanderer, para si Dora the Wanderer or the Explorer. We have turned everyone to his own way. May sarili kang lakad. Sa Book of Proverbs na sabi, there is a way to a man. Mayroon sa yun. There is a way, there seemeth a way of a man, but the end thereof is the way of death. Yun, ganon. Kasi may way good. To man, but the end thereof is destruction. Ang akala ng tao, tama yung ginagawa niya, ganito. Yun pala, mapapahamak na siya eh. Dapat maunawaan ng tao yan, ang kaligtasan. We all, like sheep, have gone astray. We have turned our way, everyone to his own way. And the Lord, ang ginawa ng Lord, ang Diyos, hath laid on him the iniquity of us all. Dahil sa kasalanan, kaya ganun ang tao. Pero salamat sa kaligtasan ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa kamatayan ni Jesus Christ doon sa cross ng Calvary. Amen? Amen. Salamat, bro. Kita na naman ng misis yun, bro. Oo. Idolatry. Ganun ang biruan sa awa pa. Oo. Amen. Praise God. Purihin ang Panginoon, Brad, sa talento mo. Ginamit mo sa Panginoon. Oo. Kasi pag yung talento natin bawat isa, hindi mo ginamit sa Diyos, abay, walang kwentang talento yan. Gamitin mo sa Panginoon. Amen? Oo. Praise God. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon, Brad, sa awitin na yun. Tayo po'y tumayo, mga kapatid, at tayo magbasa ng salita ng Diyos. Brad, open the Bible in the book of Matthew, chapter 27. Sa book of Matthew, chapter 26, verses 69, 70, 71, 72, 73, 74, and until 74. Verses 69 to 74. Basahin natin ng salitan, mga kapatid. Okay? At uunahan ko, tapos sundan ninyo pagdating sa 74, sabay-sabay natin basahin. Amen ho ba? Nandiyan ho ba kayo, mga kapatid? Amen. Okay, this time Peter denies knowing Jesus Christ. Dininay niya si Jesu Cristo. No? Alright, the denial of Apostle Peter unto the Lord Jesus Christ. In verse 69, now Peter sat without in the palace, and a damsel came unto him, saying, Thou also
was with Jesus of Galilee. But He he denied denied it for for saying, I know not what thou sayest. In verse 71, and when he was gone out into the porch, another maid saw him and said unto them that they were there, This fellow was also with Jesus of Nazareth. And again he denied also, I do not know the man. In verse 23, and after a while came unto him they that stood by, and said to Peter, Surely thou also art one of them, for thy speech bewrayeth thee. Sabay-sabay. Then began to first and swear, saying, I know not the man. And immediately the cock crowed. In verse 75, and Peter remembered the word of Jesus, which said unto him, Before the cock crowed, thou shalt deny me thrice. And he went out and wept bitterly. Let's pray. Heavenly Father, once again, O Lord, O God, our Father, we thank you, O God, today na ipinagkaloob mo sa amin. Maraming salamat na dinako niyo po ang mga kapatiran dito to worship Thee in spirit and in truth. We ask forgiveness for all the sins that we have committed against Thee, and cleanse us, O Father, from all our unrighteousness through Thy words. We pray Thee, O God, that through the Holy Spirit that dwelleth in every one of us, we pray, O God, that we will understand Thy words and will live it daily in our lives, Panginoon. Purihin po yun ang pangalan at patuloy mong gabayan bawat isa. Just use me, the instrument of Thy words. Grant me a humble heart. Bawat isa din sa amin, grant us a humble heart before Thee. And all these things we thank You in the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen and amen. Purihin ang Panginoon. Umupo na kayo mga kapatid. Apostle Peter. Today, I would like to share with you the message for today. The lesson that we can get about the denial of Peter on Jesus Christ. Okay. Sa paglilingkod natin mga kapatid, minsan dumarating yung punto na kailangan nating ideklara din ang ating pananampalataya na walang denial ba. Minsan kasi ang tao, out of many reasons, no, or excuses sa buhay natin, Brad, patayin mo kung kinakailangan. Oh. Or ano mo lang. Okay, good. Amen. Praise God. Maraming nilalaman kaya Parang youngster. Okay. At salamat sa Panginoon sa inyo mga kapatid once again sa magandang gwapo na tingin nila sa akin. Robin pa rin. Kahit nasa balag ng alanganin. Salamat sa inyong appreciation mga kapatid. Purihin ang Diyos sa inyo. Talaga naman. Papasalamat ko sa Panginoon sa inyo. Pagpalain kayo ng Panginoon mga kapatid. Oo. Magugulatin din mo kasi ako. Gulat ba? So, salamat sa Panginoon. Itong lahat ay biyaya lamang ng Diyos. Amen. Right? Biyaya lang ng Diyos. Right. We are just sinners saved by grace. Amen. Manampalataya tayo sa Panginoong Hesus mga kapatid. Lahat ng mga blessings natin is just a grace of God. Amen. Hindi milagro. We do not believe in miracles, but we believe in blessings. Okay? Kasi yung miracle, unang panahon yan, Old Testament, mayroong miracle at panahon Jesus Christ. But we live under grace. So all of the things happen to our life, good things, is by the grace of God. Dito, si Jesus Christ, before these things happen, what transpires is that when Jesus Christ said, no, ipagkanalongan siya, sabi niya, at mayroong isang instance doon, sabi niya, ay talagang ipagkanalongan siya at he will be suffering in the hands of the elders, the hand of the priest, Sanhedrin, ganun.
Pero ang sabi agad ni Peter, kasi siya ang pinakabukal sa lahat ng mga apostol, hindi pwedeng mangyari yan. Though all of them offended, ako hindi, ipaglaban kita. Dinideklara niya, yung tapang niya ba? Pero ahead of time, nakikita ng Diyos yan. Yes. Ahead of time, nakikita ng Diyos. You cannot outdone God. Sabi niya, ikaw Peter, bago tiktilaok ang manok, ay ipagkanulo mo ako ng 3 bisis. At hindi lang pala siya nagsabi nun, ha? Pati din lahat ng mga apostol nagsabi. Kasi all ang sinabi. Hindi lang kasi Peter. Hinighlight lang talaga si Pedro. Dumating nga naman ang pagkataon. Nung nilitis na si Jesus Christ in the hand of, first, dinala mo na kay Anas, kasi si Caiaphas, the high priest at that time, and former priest, then si Anas, which is the grandfather, the father-in-law of Caiaphas, dinala siya daw. At talagang, siyempre nakikita ng mga apostol, nakita din ng apostol Pedro, kung ano ang sinapit ni Jesus Christ. Now Peter, he sat without in the palace, sa labas ba ng palasyo. Mayroong maliit, may bata ang dumating, damsel, babae, came unto him saying, "Thou was with Jesus of Galilee." Kasama ka ni Hesus Kristo, ha? Taga-Galilean, ha? Kasi ibang Galilee, iba naman ang Jerusalem. Malalaman talaga eh. Para bang, ikaw ay talaga kasama ka ni Pastor Aris, no? Doon sa Manila. Mga Tagalog kayo eh. Siya iba eh, Bisaya kasi. Parang ganun ba? Pero malalaman mo talaga kung Bisaya ka o hindi. Malalaman din sa tono ng salita mo. Kahit anong gawin mo eh. Malalaman may Bisaya yan. Di ba? Di ba, Ron? Siguro, tayo mga Tagalog, alam na yung mga boses natin. Pero ang Bisaya talaga, mahuhuli yan eh. Di, uy, dili, lagi. Bisaya ka no? Dili, uy. Pirins ko lang. Pirins ko lang. Tigas na Tagalog mo, Brad. Pirins ko lang. Ganon. Wag na tayong magpanggap. I mean, yun na, Bisaya ka talaga. Ganon. Now, sabi agad ni, "Thou also what Jesus of Galilee." In verse 70, ang sabi agad, ang reply agad ni Apostle Peter, but he denied. Brad, pag i-deny ka ng iyong minamahal na iro, Brad, siguro magagalit ka. Asawa mo yun, no? Porque ba naman imbalido, ayaw mo nang aminin na asawa mo yan. Pag sinabi, asawa mo yan. Brad, asawa mo yan, no? Hindi, sabihin mo, ano ba yan? Mabait yan. Mabait yan. Ganun ba? Iba ang isasagot mo ba? Dapat sabihin mo, asawa ko yan. Mayroong kapatiran na nagdi-deny ng ganyan? Mayroon. Pag sabi ba naman niya sa, paano kasi, ang babae kasi, gigil. Marites ka, pastor. Nung magkita, pakilala ka niya, para kapatid. Sabi ko, bihira, nagpipreach ka, para kapatid, may kilala mo sa... May relasyon kasi, yan ang mahirap dyan, kapatid. Huwag kayo pumunta doon, ha? Lagi ko kayong babalaan, eh. Paano ba yun? Umuwi, bro, magkasabay. Sabi ko, bihira. Anong ginawa ninyo? Bihira. Buti na lang, may nakakita sa inyo at nag-report. Okay. But he denied before them all, saying, "I know not what thou sayest." Hindi ko alam yan. Ang sinabi mo. Kasama ka ni Jesus Christ? Hindi ko alam kung ano sinabi mo. Ba't ayaw mo sabihin? Hindi. Verse 71. And when he was gone out, lumabas lang siya. Mukhang may nakakilala sa kanto, lalabas na ako. Lumabas siya sa gateway. Gateway means port. Another maid saw him. Babae pagod talaga ang ginagamit ng Diyos. No? Babae pagod ang ginagamit ng Diyos. Bakit? Alamin mo bakit? Alamin ko bakit babae ginamit yan para mahuli? Kasi ang mga babae, Brad, detalyado yan. Alam na alam yan, Brad. Oo, ganun yan. Ganun yung mga babae. No offense sa mga babae. Ganun sila. Detalyado sila. Alam na alam nila yan. Alam na alam nila na ikaw nagluloko.
Oh. Guys, ha? Oh. Sabi nga ni Lucy Torres kay Gomez eh. Sabi niya, alam ko, may kilala akong mga aswang. Oh. Maaamoy ko talaga na may aswang. Mm-mm. Sabi ko ni Richard, oh, hindi, wala. Oh, alam ko na may mga aswang. Oo. Ganon. Iba ang pinatungkulan niya. Sabi ko, ayos ah. Sabi ba naman, nung makita siya, this fellow, broadcast pagod niya sa mga tao. Itong taong ito, was with Jesus of Nazareth. Kasama na yan eh. Kitang-kita namin yan eh. Nakita na kami yan eh. Ang sabi ni Pedro, 72, and he again denied with an oath. Talaga no, fix man, mamatay man, tas duduraan ba? Di ba ganun ang mga bata sa atin, mga kanto? Fix man, mamatay man. Wala itong kalukuhan. Parang ganun ba? Kanta ni Siakol ba? Oh. Di ba may kawan? Hindi niyo alam yun, Brad? Mga panahon natin, 90s. Di ba may kanta si Siakol? Fix man, mamatay man. Oh. Di ba may ganun eh? Nag-uot pa. May kasama na talagang ano ba? Hindi ko kilala yan. I do not know the man! Kapatid, doon sa Matthew, Book of Matthew, yung mga atras na pinag-aaralan natin, whosoever shall deny me before men, sabi ni Jesus, I will deny him also before my Father which is in heaven. Amen. But whosoever confess me before men, him also will I confess him before my Father which is in heaven. Kapatid, pagdating sa pananampalataya, deklarasyon, huwag mo itago. Oo. Huwag mo itago. Deklara mo na talagang follower of Jesus Christ ka. Oh. No, do not deny. In denial pa si Pedro eh. Bakit? Bakit kaya dinideny din ng Apostle Peter? Anong dahilan niya? Takot. Takot naman talaga eh. Kung hindi siya matakot ba naman yung head nila, si Jesus Christ, talagang bibitayin na. Oh, doon sa cross, sino ba namang ang leader kasi pag inatake yan, mga kapatid, magpulasan yan ng mga flax eh. Oh. Prophecy naman din ni Jesus Christ yun. Sabi niya, tonight, I will smite the shepherd and the flock shall scatter. Kasi pag hindi, if smite ng Diyos yung sheep, walang mag-missionary. Ganun yun eh. Walang mag-missionary. Kasi kampante na lang dito sa the Lord's table ba? Ganon. So may purpose ang Diyos. Doon si Apostle Peter, sabi niya, I do not know the man. In verse 73, ang sabi niya agad, and after a while came unto him they that stood by. Mga tao na talaga. Nakatayo. Surely, katotohanan yan. Yan. Thou also art one of them, for thy speech, ang salita mo. Galilean language kayo eh. Alam namin ang salita ninyo. Ilonggo talaga kayo. Kaya naman. Diba? Ilonggo, diba? Kaya naman. Kaya naman kung Ilonggo ako. Ano ako manahaw? Nga, aman. Doon ko man ka mo. Diba? Ganun man ang mga, mahalata mo ang mga Ilonggo kung ang, kasi biblical yan ang Ilonggo ha. Kasi may word doon, to and fro. Yung pro sa Ilonggo, pro? Ano man pro? Biblical pro daw eh, sabi ni Pastor. Tawa. Ano man? Kung kabalo ka man ng Ilonggo ako, ano man ang problema mo? Ano man problema mo? Ano man ang problema mo? Ano mo ka man tani?
Ano man problema mo kung Galilean lang, kung Galilean ako, kasama ako ni Jesus Christ, ano man ang problema mo? Oh. Surely thou also art one of them. For thy speech purity. Yung salita mo, talagang pinagkalulo ka na ng salita mo, pareho talaga kayo. Pero ang pagkakaiba dito mga kapatid, si Apostle Peter sa verse 74, ang sabi dyan, then began he to curse and to swear. Talagang i-deny mo ang Diyos mo? Oo. I know not the man. Yung Diyos, kilala mo ba ang Diyos mo, Brad? Kilala mo ang Diyos mo? It is He who gave you salvation. Kilala mo bang Diyos mo? Siya ang nagligtas sa iyo para makakarating ka sa kalangitan. Siya nagbigay ng regalo sa buhay niyo. At ang regalo na yan, eternal life. Out of His death on the cross. Eternal life, buhay na walang hanggan. Tapos hindi mo kilala ang Diyos mo? Ipagkakanulo mo? For what? Out of fear. And immediately, the cockcrow. Palatandaan at naalala ni Apostle Peter, talagang sinabi na ng... At anong nangyari sa 75? And Peter remembered the word of Jesus which said unto him, before the cock crow, thou shalt deny me thrice. And he went out and wept bitterly. Sometimes, baka mamaya kapatid, para ka rin si Pedro. Who is Peter? Peter called Simon. Alright? Ang Diyos ang nagbigay ng pangalan na Pedro. Kasi ang tawag sa kanya Simon at ang Magrigo ang tawag sa kanya Cephas. Ang meaning ng Cephas from the Greek words is Petros. A small stone. Why? Because there is Petra, a big stone or rock. And that rock of salvation is the Lord Jesus Christ. The banner of salvation. Tama? Amen ho ba? Now, si Pedro mga kapatid, he went out and wept bitterly. Ano yung wept bitterly? Ano yung wept bitterly? Wept, umikbi, umiyak, tumangis. Bitterly. Yung bitter, hindi better talaga, hindi better na mas mabuti, kundi bitterly, mapait talaga, grabe. Grabe yung grabe yung pagsisisi niya, kapatid. Grabe yung kalungkutan niya. Grabe yung kalungkutan niya. Lungkot na lungkot siya sa ginawa niya. Kayo daw, pagka mayroon kayong ginawa sa harapan ng Panginoon, ano ang reaction? Nalulungkot ba kayo? Naiyak. Or wala kayong konsensya? Iyak. Minsan may ganon, kapatid. Minsan, Parang feel guilty. minsan, ang mga mananampalataya, pag gumawa ng kasalanan, minsan wala nang ano yan. Walang konsensya. Callous heart. Ang pagkakaiba ni Judas Iscariot at ni Apostle Peter, one of the 12, si Judas Iscariot, nalungkot din siya eh. Nung binitray niya ang Diyos. In fact, sinuling nga niya ang pera eh. Sinulay niya ang pera. Tama. Sinulay niya. Nakonsensya din ang Judas. Si Pedro, nakonsensya din siya. Walang pinagkaiba sa dalawa. Pero ang manifestation ng tunay na kalungkutan, dito natin malalaman.
Si Judas Iscariot, ang ginawa niya, ang resulta ng kalungkutan niya, nagbigti, suicide. Si Pedro, ang resulta ng kalungkutan niya, nagpatuloy! Amen. Nagpatuloy sa Diyos! Amen. Minsan sa buhay natin, para kang si Pedro, nagkasala sa Diyos, pero ay naamin mo, Lord, nagkasala ako, ako'y humingi ng kapatawaran, at nagpatuloy ka. Amen. Nagpatuloy ka. Brad, in the book of Ecclesiastes, chapter 7, verse 16 to 17, pag hindi tama ang kalungkutan na mayroon ka pag nagkasala ka, pag ito ang naging manifestation mo, kapatid, wala kang pinagkaiba ni Judas. Lahat tayo makasalanan. Pero, ang resulta, ang outcome mo ng iyong pagsisisi, kung ito man, ano sabi? Be not righteous overmuch. Huwag ka namang matuwid masyado. Nakakala mo tama iyong paglilingkod mo sa Panginoon. Tama ka talaga sa harapan ng Panginoon. Pero ito naman ang ginawa mo. Neither make thyself overwise. Dapat may humility ka eh. Why shouldest thou destroy thyself? Bakit mo sisirain ang sarili mo? Pastor, nagkasala kasi ako sa Panginoon. Ganito ang ginawa ko. Pastor, patawarin niyo po ako. Pastor, hindi ako talaga nakakahiya. Pastor pa naman ako. Parang ganun ba? Bakit sisirain mo buhay mo? Wow. Abay, manghingi ka ng patawad, magpatuloy ka. Amen. Don't do Judas. Amen. Why destroy thyself? Sa harapan ng Panginoon. Bakit mo sisirain ang buhay na ibinigay sa iyo? Hindi ikaw ang nagbigay ng buhay sa iyo. Alam niyo ba kung paano ka ginawa ng Diyos? Doon sa Garden of Eden, when He breathed His nostrils, mga kapatid, yung putik na yan, yung alabok na yan, nagiging tao, become a living soul. Dahil sa Espiritu ng Diyos, nung hiningahan yan, nagiging tao yan. At doon sa Book of Psalm, mga kapatid, ikaw ay wonderfully and marvelously made. Bakit sisirain mong buhay mo? Nung nagkasala ka lang? Pwede ka namang manghingi ng kapatawaran sa Panginoon, magpatuloy ka. Amen. In verse 17, be not overmuch wicked. Huwag ka rin ng sobrang kasuklam-suklam o kasamaan. Neither be thou foolish. Yung kamangmangan ba? Why shouldest thou die? Kanina, bakit mo sirain ang buhay mo? Ngayon naman, sinabi, bakit mo kitilin bakit kinakailangan mong mamatay before thy time? Lahat tayo may appointed death. Amen. But as it is appointed unto man once to die, after this the judgment. Amen. Ang tao, mga kapatid, lahat may kanya-kanyang kapanahonan para sa kamatayan niya. Wow. Mayroon, sinabi na ng Diyos yun. Sa Book of Hebrews. Tama? Tama po. Bakit mo sirain ang buhay mo? Si Judas Iscariot, kung hindi pa niya time yun, nilagay niya sa mga kamay niya ang pagkitil ng buhay niya. Diyos ang nagbigay sa buhay mo eh. Bakit naman ikaw na ang nilagay mo sa kamay ang trabaho ng Panginoon? Ang Diyos lang ang may karapatan yan kasi siya nga ang nagbigay niyan. Tama? Ibig sabihin, Pastor, wala talagang suicide? Oo, tama. Wala talaga. Dapat huwag kang mag-suicide. Wow. Pareho yun eh. Si Judas Iscariot at si Apostle Peter, ganun eh. They wept bitterly. Sa ating mga manampalataya, bidaw. Even talking about salvation, anong klaseng kalungkutan mayroon ka before the Lord? Like Apostle Peter or like Judas? But open the Bible in the book of 2 Corinthians chapter 7, verses 10 to 11. 2 Corinthians chapter 7, verse 10 to 11.
Kalungkutan ba kamo ang pag-uusapan, Pastor? Sorrowful ba ang pag-uusapan, Pastor? Ganito ang kalungkutan, ang itsura, mga kapatid, na nagmumula sa Diyos. Lahat naman tayo nalulungkot pag nagkasala. Lahat tayo nalulungkot pagka dumaan sa matinding pagsubok at ang resulta minsan gumigiwang-giwang tayo. Iba-iba ang pinagdadaanan natin Ganito ang kalungkutan na nagmumula sa Diyos. Hindi nagmumula kay Satanas. For godly sorrow worketh repentance. Kita mo ang kalumbayan? Ang pag-usapan, yung lungkot ka sa buhay mo, sa problema ng inabot mo, kaya nagkasala ka, whatsoever, parang si Apostle Peter. But it worketh repentance. It worketh pagsisisi nagmumula sa Panginoon at ikakaligtas yan. Kaya talking about salvation, brethren, pag tama ang puso mo sa pagdating sa pagsisisi, yung repentance toward God ba, ikaliligtas mo yan. Ibig sabihin, ang itsura ng tamang kalungkutan o kalumbayan dahil sa mga may nangyari beforehand, abay, yan ay nagmula sa Panginoon at magbubunga yan ng tamang pagpapatuloy sa paglilingkod mo sa Diyos, kapatid. Pero yung kalungkutan na makamundo, sorrow of the world, okay, yung sorrow of the world ba, yung dahil si Judas Iscariot, grabe ang ginawa kong kasalanan sa Panginoon, pinagkanulo ko ang Diyos, naku po, napapahiya ako sa aking girlfriend, sa aking asawa, sa komunidad. Kung gano'n ang motivation mo, Brad, sabi nga, ng puso mo, Brad, diretso ka talaga sa kung saan ka pupulotin. Bakit? Hindi tamang kalungkutan yun. Yung remorse pa. Tama? Tapos, paano pa yung sa akin? Pag nasapit pa ako sa baga ng naman ko po, godly sorrow po ba yung... Sige lang, mamaya, Brad, tackle natin yan. Dapat tama yung kalungkutan na mayroon ka. Halimbawa, pag-usapan natin ang kaligtasan. Halimbawa, kaligtasan ng salvation ang topic natin, sabihin natin. Kinakailangan maintindihan ng tao na itong tao ito helpless at kailangan ng tagapagligtas, si Jesucristo. So, maunawaan niyo ngayon, Lord, yung good works of pala, hindi pwede. Religion ko, hindi pwede. Yung katalinuhan ko, hindi pwede. So, kailangan talaga si Jesucristo lang talaga ang makapagligtas sa akin. Tamang kalungkutan yan. Di ba nalungkot ka? Kaya nga, hingi ka ng kapatawaran at tanggapin mo si Jesucristo bilang point of pagligtas. It worketh repentance for salvation, to salvation. But if you are lungkot ka, dahil ganito ka, ganito ganyan, at napapahiya ka, hindi na ako sikat nito. Bakit? Magiging sikat supoy na ako nito dahil sa ginawa ko, kasalanan, ganito ganyan. Magsisisi ka nga naman, remorse ang tawag doon. Hindi nagmumula sa Diyos. It worketh death. It worketh death. Kaya sabi ni Apostol Paul sa 11, Brad? Kaya sabi niya, for behold, this self-same thing, itong bagay na ito, yung kalungkutan na nagmumula sa Diyos, ganito dapat, that ye sorrowed after godly sort. Ang kalungkutan mo, yung Diyos ba ang nagpaunawa sa iyo ba? Yung Diyos ang nagbigay sa iyo? Yung tamang kaligtasan na maunawaan mo ba? Na hindi magresulta ng mag-suicide ka. Tingnan mo si Judas Iscariot, hindi tama yung kalungkutan niya. Therefore, nag-suicide siya. He took his own life in his hand. Sabi na nga doon sa book of Ecclesiastes kanina, why shouldest thou die before thy time? May purpose pa ang Diyos sa buhay mo May purpose pa si Jesus Christ sa buhay mo. Hindi mo nga alam. Nagiging pastor ka pa Mayroong ganun, Brad, na kwento. Na noong una, sobrang pangit ng buhay mo dahil sa kasalanan. Dahil wala kang kaligtasan, wala kang relasyon sa Panginoon Ang nagbabago sa tao, mga kapatid, salita ng Diyos
Naunawaan niyo ba yun? Ang nagbabago sa tao, hindi yung, ang nagpapabago sa atin, salita lamang ng Diyos. Yun ang magpatatransform sa atin. Hindi yung tayo. Biyaya lang ng Diyos. Tama? Look at Apostle Peter. Brad, salamat. Hindi niya kinitil ang buhay niya. He wept bitterly. Pero hindi niya kinatay ang buhay niya. Hindi niya kinatay ang sarili niya. Hindi katulad ni Judas Iscariot. Oh. Naunawaan niyo mga kapatid? Bakit? Gaano ba kahalaga ang buhay? In fact, ang buhay ng tao, mahalaga sa Diyos yan. Kaya nga siya namatay sa cross. Tama? Opo. Kaya nga namatay siya sa cross. Because He loved us. Gusto ng Diyos gamitin ka eh. Gusto ng Diyos magpatuloy siya eh. Bakit? Kasi ang katotohanan, gusto lamang niya na mapurihan siya. Gusto lamang ng Diyos mag-glorify siya sa buhay mo. Tapos sisira-sirain mo lang ang buhay mo. Hindi nga ikaw nagbigay nun. Hindi nga ikaw nagbigay nun. Wonderfully and you are marvelously made. Masaklap pag ang buhay na mayroon ka, lalo na naligtas ka, abay, ginamit mo sa makamundong bagay. Dapat nung palalim ka ng palalim sa salita ng Panginoon, ay ganon man din ang pagpalalim ng palalim ka sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Without murmuring. Minsan nga ganun. Sa paglilingkod daw sa Diyos, without murmuring and disputing. Magsundo ka, Brad, doon! Dinidispute mo. Alam mo yung dispute? Saan mo makikita yung dispute? Sa korte. Dinidispute mo eh. Kalaban mo eh. Dinidibati mo pa. Nagmurmur ka pa. Kapatid, huwag niyong gawin ha. Pag nabigatan ng Christ Ministry, sabihin nyo na lang. Oh, huwag niyong sabihin, huwag mo kasing i-assign ako doon, Brad, doon sa malayo, doon sa bahay ni Dingke na ito kang patungo na sa sa Alcarge. Brad, nakarinig ako ng ganun, Brad. Para akong natunaw. Narinig din ni Brother Randy siguro yun. Hindi ko alam. Oo. Grabe. Bakit nagiging burden na sa kanya ang panunundo ng kaluluwa? Do you have love for the soul? Amen. Do you have love for the soul? Do you have burden for the soul? Grabe. Para ako natunaw. Narinig mo ba yun, Brad? Narinig mo yan, no? Huwag mo kasi akong i-assign doon sa kanyang silver. Ang layo doon eh. Malayo. Ba't bitawan eh? Ay na ba yan? Kandoon ka. Oh. Alam mo dito ngayon. Research niyo lang, Brad. Hindi na okay na yun. Archives na lang yun. Basta. Oo. Punta natin yun. Naawa ako, Brad. Sabi ko, pambihira. Pag dumating na yung Lord, God forbid, sabi nga na Brad, pag dumating naman yung mababurden ka na sa ministry mo, wag naman, Lord, wag. Hindi nga ito sapat yung ginagawa natin para bayaran siya! Amen. Yung ginagawa natin, kulang pa yan, brethren! Preach on! Kulang pa yan ang ginagawa natin. Kulang na kulang. Ang layo kung ikumpara. Ang kaligtasan na mayroon ka, kapatid, hindi po yan pwedeng i-equate mo sa salvation na binigay ng Diyos sa'yo. Wala! Tapos ganun lang may murmuring, sabi nga yung murmuritis man yan. Oh. Yan ang sakit daw sa mga Kristiyano eh. Murmuritis at saka appendicitis. Oh. Ganun, kapatid. Oh, tama. Oh, can you not think
about how the Lord grant us salvation. Can you not think kung ano ang sabi nga yung ginagawa mo, kapatid, na paglilingkod paglilingkod natin sa Panginoon, karampatan nga lang yan. Bakit ka pa mangunguwenta? Romans chapter 12 verse 1 and 2. I beseech you, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, living, hindi patay. Holy, acceptable. Yan ang acceptable sa Diyos. Which is your reasonable service. Reasonable nga lang yan eh. Fair nga lang yan sa iyo. Kulang pa nga. Karampatan yan sa generous na ginawa ng Diyos sa buhay mo. Patungo ka man ng impyerno. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, patungo ka ng langit. Gusto mo ba na maglagdoon ka sa naglagablab na apoy forever? Gusto mo ba doon? Hindi ka ba magpapasalamat? Ako nga minsan pag naglalakad ako kahit nakalutang sa hangin, Lord, salamat sa salvation. Amen. Tapos makalingon ko ako, itong mga ito, ligtas ba ito? Pero Muslim, paano mo bibigyan? May witnessan ito, kukulong ka lang eh. Ay, kisbihan, min isa daw, kay Jesus Christ. Hada na far, mafi kwais, mafi hada. Muhammad daw, pambihira, grabe. You deny, iwan ko lang, tingnan natin. Grabe. Naintindihan niyo ba mga kapatid? Ako na unawang-unawa ko yan eh. Kaya pagdating sa paglilingkod, biyaya na lamang ng Diyos. Lord, Amen. give me a humble heart that I continue in the ministry. Yes. Amen. May mga pagkukulang man kami, Lord, tulungan niyo po kami. Amen. Malapit na po yung bayaran. Paano ba namin bayaran itong kwarto? Pastor, paparinig ka ba? Hindi mo ba kaya? Oh. I will deny you. Mga kapatid, I will deny pastor 3 times. Bahala ka na dyan sa buhay mo. Tawagin mo na lang kami pagbayad ng bahay. Talaga naman. I do not believe na mawawala tayo dito. I do not believe in that. Problema ng Diyos yan. God will provide. Yan ang alam ko eh. For our God is our great provider. Yeah. Jehovah Jireh. Yahweh Jireh. Amen mga kapatid? Godly sorrow. Not worldly sorrow. Si Judas, worldly sorrow. Peter, though he denied Christ 3 times, inaamin good niya, nagsisisi siya. Bakit? Nakikita mo nagpapatuloy siya eh. Sa Book of Acts, grabe nung mag-preach siya. 4,000, 5,000 ang naliligtas. Kita mo yan? Si Judas, kung nagsisisi kaya yun, ano kaya itsura? Wala, pastor. In fact, dito daw siya tumakbo, mga kapatid, dito sa Saudi Arabia, doon sa may Al-Qarj banda eh. Yung Judas Cave daw, nandoon. Sa Hupop ba yun, Brad? Hupop? Lie. Talagang istorya nila mga kapatid. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Pag hindi kayo aral sa salita nila, pag hindi kayo aral sa doktrina niyo, pupunta talaga kayo. Tapos mag-vlog pa kayo, ano? Hi guys, ganito ganyan. Nandito kami sa Judas Cave, yung si Judas Iscariot ba? Nandito ganito ganyan. Ganito sabi ko, pag meron na umita pala si Judas dito sa Saudi Arabia. Ano nangyari ni Judas mga kapatid? Nagpakamatay eh. Iba ang istorya nila, iba ang istorya natin. Yung sinasabi ko sa inyo eh. Ang libro yun. Saang libro nila nakuha yun? Oo. Ibang klase si Judas. Sa libro nila, Brad, si Abel, ang pangalan ni Abel sa salita nila, alam mo? Ang pangalan? Kabil. Brad, sa istorya nila, Brad, nakapag-asawa at daming anak. Whereas sa kwento ng buhay sa Book of Genesis chapter 4, pinatay siya ni Cain. Saan libro kinuha yan? Alam ko na, pastor, saan yan? Saan yan? Sa Siyudi Pigrapa.
Study pigrapa ba lahat ng mga hindi dumaan sa conversation bang scripture na yun? Hindi totoo. Bakit? Hindi makatotohanan. Mayroon pang isa. Oo. Si Jesus Christ daw, called Wonder Boy. Sabi ko, Wonder Boy? Ano ka? Blasphemy! Saan ka makahanap ng pseudepigrapha na libro na si Jesus Christ daw Wonder Boy? Api talaga. Wonder Boy daw si Jesus Cristo. Dahil mahaba kasi yung buhok niya at gumawa daw siya ng kapangyarihan. Therefore, he is Wonder Boy. Wow, paano? How? Kung pambihira pag hindi sa Panginoon, maraming salamat ko sa Diyos na sa biyaya niya, alam mo, napunta tayo sa tama. Amen. I mean, tama ha. Kasi may baptist din na may tama. Right. Right. Totoo, di naman, Pastor. Ha? Totoo. Amen. May baptist na tama. At nag-preach pa ako. Sabi ko, and we are using our name, baptist, and we twist. So therefore, ang tawag sa atin, baptist. Nagalit sa akin. Nung magalit sa akin, tinanggal ako. Pambihira. Yun na. Saan ka makahanap nag-preach ka tapos i-disciplinary action ka? Nag-gaslight kayo, Pastor. Ha? Nag-gaslight kayo. Gaslight na tao. Gaslighting? Talaga naman. Yun. Ba't mo natanggal? Ba't ka na impeach? Para kang si OBP, si BP Sara na impeach. Kaya mga kapatid, Brad, saan magluluto ng pagkain? Brad, kailangan aglagaan tayo ng mga kapatiran. Brad, may impeach ako, Brad. Brethren, to end our preaching today. Kalungkutan na nagmumula sa Panginoon. Hindi yung kalungkutan na nagmumula sa Diablo. Yung lungkot na lungkot ka ba dahil napapahiya ka? Dapat ang kalungkutan natin nagmumula sa Diyos. Why? Because it will bears repentance to salvation. Amen? Lahat tayo nagkakasala, parang si Pedro. Deny the Lord Jesus Christ. Mayroon ka no? Ito ay isang simpleng paalala sa atin na ang mga mananampalataya, mga kapatid, hindi talaga malinis eh. Hindi malinis. Kapatid, we are just sinners saved by grace of God. Salamat sa biyaya ng Diyos. Oo, yun lamang paalala sa atin. Do not do Judas. Who does not pay? Right. Oh. Purihin ng Diyos. I hope you learned something today. Amen. Let us stand, let us pray. Our Heavenly Father, once again, Lord, we thank you, God, for thy words today. Salamat po sa isang paalala sa amin. Binigyan niyo po kami ng iyong salita sa araw ito. Pinagpala niyo po kami, Panginoon, na kung saan dapat kami ay katulad ni Apostle Peter. Though he committed sin, but Lord, we see the good side. He wept. He went out and he wept bitterly. Bitterly, O God, that it is a godly sorrow, Panginoon, because the manifestation of it is that Apostle Peter continuously serving Thee, O Lord, kahit nawala na si Kristo. Salamat, Panginoon, sa ihemplo. Ang importante sa amin, it doesn't matter, Panginoon, kung ilang bisis kami nadadapa sa aming paglilingkod sa inyo, but it matters how many times we rise up and we continue serving Thee, O Lord. May mga pagkukulang kami, O Diyos, patawarin niyo po kami. May mga kahinaan po kami, patawarin niyo po kami. Sa biyaya niyo lamang po kami umaasa, O Diyos. Pagpalain niyo po mga kapatiran, O God. Lahat ng mga kapatiran, gabayan niyo po kami. Purihin po ang inyong pangalan. Ang church na ito, sustain us, O God. Bless us na magpatuloy kami sa paglilingkod po sa inyo. Tulungan niyo po ang bawat isa. Gabayan niyo po ang bawat isa sa iyong kadakilaan, Diyos, sa iyong kapangyarihan.
Napakasakit tingnan, Panginoon, na may mga kapatiran na nag-struggle, Panginoon, sa pananampalataya. But Lord, increase their faith. Increase our faith. Opo. Help us, O God. We are just sinners saved by grace. Bless us, O God. Ang church na ito, ang mga kalakihan, help them to preach Thy word. Yes. Help them to proclaim Thy words. Help them to be strong in Thee, O God. Not worldly, but godly. Lord, ang church na ito, we are praying for financial provision sa nalalapit na bayarin. O God, kami po'y umaasa lamang sa iyong pagmamahal at pag-aaruga sa amin, sa iyong biyaya. Tulungan niyo po kami na makabayad sa aming rent. Malapit na po, Panginoon. Help us. Dahil kami po ay nagsusuporta, Panginoon, sa mga missionaries around the world. Help us also to increase our missionary support. Kung ngayong year, kung before sa nagdaang taon, Panginoon, 10 ang missionary namin, pues this year, dagdagan niyo po kami. Help us na maragdagan ng aming mission support. Dahil alam namin na sa mga ginagawa namin ito, ikaw po ay malulugod, Panginoon naman ko. Sa mga may sakit, i-restore mo kalusugan. Yes. Sa mga problema sa pamilya, ayusin niyo po, Diyos. Tugunin niyo po ang mga pangailangan namin. Pagpalayan niyo po bawat isa. In all these things, we thank you and we praise your name. Salamat sa katagumpayan ng aming panambahan sa kami ito. This we ask in Jesus' name, our Lord and personal Savior. Amen and amen. To God be the glory, great things He hath done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life as atonement for sin, and opened the light gate that all may go in. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. All come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Next week, Brad, ikaw mag-preach sa unang bahagi, bro. Okay. Amen. Sino ang ating brother Alan? Brad, halika, bro. Oh. Manalangin po tayo sa Panginoon. Yes, Lord. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa lahat sa maghapon nito, Lord, na ikaw nagpala sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Yes. Dakilang Diyos, sa iyo po natin nagkakatiwala lahat ng bagay, Panginoon, ang aming pamilya, ang aming kalusugan, O Lord. Yes, O God. Ano man po, Lord, ang nakikita mo ngayon sa amin, Panginoon, kayo na pong bahala, Panginoon. Yes, O God. Pagpalaan mo po ang Yes, Lord. bawat isa sa amin, Panginoon, aming company, aming kinabubuhay, ang lahat ng bagay, Panginoon, na meron kami ngayon, Lord, dahil sa iyo, Panginoon. Yes, O God. Yes, O. Salamat po, Ama, pati po aming kakain, Lord, sa iyo namin nagkakatiwala lahat ng bagay, Panginoon. Yes, O. Ito po ang aming sama-sama sa aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen.